Team Studio, kaya maglaro na tayo ng The Age is Right! 4-0, 40. 4-0! Get down! 4-0. Uy, mga taga-Pampanga! Hello po! Parang demure lang siya ngayon, Raisa May. Hello po, pangalan po ninyo? Salve po. Kayo po ay taga-Pampanga. Yes po, Yes. Santa Ana, Pampanga. Wow, yung mga naka-t-shirt na purple. Sino po mga kasama niya? Mga kapitbahay, friends? Mag-anak po, family. Family. Ilan po kayo ngayon? 13 po, 13. Sinama na yung buong family. Yes po. Pangalan niya? Salve po. Salve. Salve. Okay. Salve. Parang bagets natin. Gen Z lang to. So, Salve. tingin ko mga 26. 26? Ay, grabe. Parang 24 lang si ate sa paningin ko. Age reveal. 25 po. Oy! 25. In between lang pala. Sinadya niyo ba yan? Baka kari. Nagiging budol. Si sister lang yun. Hi, sister. 23, 2-3. 23! Get down! Dito rin. Wow, Phuket. Taga-Pampanga rin ba to? Kaya si 24, oh. Hello po, pangalan po ninyo? Prishavel po. Prishavel. Prisha. Prishavel. Prisha? Prishavel. Prisha. Prisha, taga-saan ka naman? Antipolo City po. Antipolo, marami rin po kayo. 11 po. Kasama ko yung mga katrabaho ko. Mga ka-work, saan po kayo nag-work? Sa SM Mega Mall po. SM Mega Mall. Day off po ngayon. Ay, absent. Nako. Shout out mo na lang. Shout out na lang. Shout out, Pam. Sorry, nag-change shop ako. Ala. Charot. Ito, hulaan na lang natin. So, nag-work siya 28. Ay, grabe. 28, naku. Wala na. Ako, sa tingin ko, nag-absent ka. Sa tingin ko, 25. Uy. Pag 25 pa pala absent? 28, 25. 25. Age reveal po. 20. 20? Mas matanda pa ako sa'yo? Grabe si Ate Raisa. Hala! 20? Wala mali talaga tayo eh. 20? Grabe ka, Ate Raisa. Hala, ate! Babawi, Good babawi. luck, Prisha. Good luck, Boss Joey! Pinanganak ang Nick Bulaga, 79. 79. Come on down. Ayan. Pag ito, mali pa yung hula natin. Kaya nga. Malamang. Pangalan po ninyo? Roma. Roma. Mami Roma. Roma. Tagasan po. Ang Ana Rizal. Oh. Sino naman po yung mga kasama niyo dito? May Family naka-pink ko, hair. family. Sino po yung naka-pink hair? Anak po ninyo? Hindi po, pamangkin. Pamangkin. Sa Ito, tingin hulaan ko, natin. sa earrings tayo magbase, Karen. Sa tingin ko, nasa 37 po. Ay, 37. sobra naman. 37. Ako dahil naka-half ponytail siya. 36. Ay, naku naman. Grabe sila, bossy. Hello? Kinakabahan ako. Oo nga. Age reveal po, Mami Roma. 46. Ay, wala talaga eh. Thank you po. Good Good luck luck. po sa inyo. Good luck po at our cats, kompleto na po sila at kasama natin sa hulaan ng edad ang e-scooter. Para makatipid sa araw-araw na biyahe, switch to electric motorcycle, switch to e-scooter. Bossing, Ate Main, okay na po. Thank you. Ang player na pinakamalapit ang hula sa edad ng Secret Agents na hindi overage. May chance mag-uwi ng premyo. Kapag narinig nyo naman ito. Ay, ano yan, bossy? At ang ibig sabihin nun ay may naka-eksakto sa unang hula. Kaya instant pa premyo na 5,000 pesos. Simulan na natin ang laro. Good luck po, mga Dapper Cats. Ito na ang round 1. Kailangan lang hulaan ng age ng Secret Agent. At eto na siya, Dapper Cats. Pasok. Ito po mga Dapper Cats, si Lil Eddie. Siya po ay 2-time Grammy Award winning singer, songwriter, and record producer. At siya po ang singer ng hit song na Statue. Is that you? Statue? Oh, is that That's you? him. Oh, it's not you. Little Eddie. Yes po. Salve. Sa tingin mo, ilang taon na ito si Little Eddie? Galing Feeling ko kumanta. po, nasa 40. Grabe naman yan. Feeling ko Ano lang. yung feeling mo lang?
Based po sa boses niya. Pagka ganun ang boses, mga 40-hin, ibig sabihin. So 40, such your final hula? Yes po, bossing. 40, sabi ni Salve. Prisha, ikaw naman. Anong sa tingin mong age ni Lil Eddie? Para sa akin, parang 44. 44? Para based sa appearance niya, wala, gopings pa eh. Gopings, kaya 44. Yes. Tama. Final na yan? Opo, opo. Final na po, 44. At Mami Roma, kayo po. Age ni Lil Eddie. 37 siguro. 37 siguro. Kasi yung parang medyo matured na yung mukha niya, pero yung get-up niya medyo... Bagets po. Kaya 37. Final na po. Final. Final na po, 37 for Miss Roma. Okay na po ang hula ng mga players, bossing. Okay ba? Aba, tingnan mo nga naman. Okay. Okay, safe ang mga sagot. 38! Wow, galing! Ate Roma! Roma! OA kayo, OA ka. 37, pinakamalapit. Pasok ka na sa next round. Krisha and Salve, may chance pa kayo mamaya. Dala ko. Congrats, Ate Roma. Lil Eddie, welcome to Manila and welcome to Eat Bulaga. Thank you. I'm so excited to be here. You might want to say hi to the Dabber Cats first, especially to your Filipino Hello, fans. Dabakard! How you doing, guys? Thank you. Welcome to Eat Bulaga. And mga Dabber Cats, kung di niyo po alam, half Filipino siya half Puerto Rican si Lil Yes, Eddie. part Filipino. Sorry, Lil Eddie, I just have to say this because it feels so surreal to have you with us today because Sachu has been one of my favorite songs since I was a teenager, and listening it today with you perform it live for the Dabber Cats just feels surreal to me. Wow, Can you tell that us means about so that much. song, please? Sorry, kinakabahan ako, di ba? Hindi, it was always like one of the songs I used to listen to as a Very teenager, iconic, and I yeah. just always get lost in my little bubble every time I listen to it. I'm always like so grateful because I didn't even know the song was so successful in the Philippines till later. And then when I found out, I was like, I have to make my way here, you know? And the first time I came here was with JR, and now I'm here with Chris Lawrence and promoting our new single, Unlove You. And it's surreal to me. I'm happy to be Right. in the place that made Statue what it is. It resonated with a lot of Filipinos. Yeah, a lot of Filipinos. But how does it feel that you're now back in the Philippines? I'm excited. I mean, every time I come, I become more Filipino. Yeah. Filipino talaga. But we're interested about how your career started, Lil Eddie. Can you please tell us about how did your career as a singer start? Yeah, so I grew up in New York City, and I was a really poor boy growing up. I had like a very hard life, and I used to sing on the trains in New York City, and I used to tell people, hey guys, meet my friend Philip, which was my hack. His name is Philip, and if you like what you hear, fill him up. With money, yeah. So, and someone discovered me there, and eventually it led to my record deal. And I was always writing, and at a very young age, I wrote a lot of hit records. So, I feel like music chose me, and found me, and saved my life. You know. Right. How young were you when you started, Lil Eddie? I started singing at 10 years old in a choir called the New York Boys Choir. It was also a ministry, so it introduced me to God in a closer way. And in the choir, we would sing backup for celebrities. So I was 10 years old singing backup for Stevie Wonder, wow. Hootie and the Blowfish, yeah, Michael Bolton, all these artists, yeah. But I would always go back to nothing, to my poverty. But traveling with the choir opened Pandora's box, and it made me see that it made me realize that I could make it out with singing and writing. Was there like a specific moment during your career that made you realize that you should really pursue music as a profession? I think I was 13 years old, and I was singing in a church in North Carolina, and everyone started to feel like the Holy Ghost or whatever. I don't know if you ever seen that, but and my choir director was like, keep singing, and I was singing for like about an hour, and I realized this is what I'm gonna do for the rest of my life. Usher wow. ba to? Yeah. Is this, Yeah. Is this were you Usher? with Usher? That's Usher, yeah. That's Usher, and Usher. there's Ryan Toby from City High. He's in the movie Sister Act 2, and he was in a group called City High as well. Yeah, and that was
You were Me- so young in the photo. How young were you Yeah, then? I probably was like 18, 19 then. Wow. And I was the Confessions album era. I was working with Usher for his albums Confessions at that Oh time. wow! So Yeah. you also used to write for Usher, or Yeah, well, the other picture was Kendrick Lamar. I don't know. Oh, that's Camila Cabello. So I worked with Simon Cowell for 11 years or so, and I put Fifth Harmony together. I helped develop and discover Fifth Harmony, and that's Camila Cabello from Fifth Harmony. So Oh wow! So you're not just a singer; you're J-Lo. also a songwriter. J-Lo. You also wrote for big artists. I've been nominated for 16 Grammys. Oh and wow! I won about 8 Grammys in my life for different songs. Yeah. Congratulations! Thank on you. all of that. Grabe, ang dami nang Simon nasabi. Cowell, look at him. Simon Cowell. I was a judge on X Factor in London and Malta and all around the world, and I worked on all the TV shows. So And you've worked with so many many big artists. Yes. But let's talk about your Filipino roots. Now, Okay. how has your Filipino upbringing and your roots influenced who you are as an artist? So unfortunately, I didn't really. My family was like we were the outcast. So I didn't really grow up knowing most of my aunts or uncles or cousins or grandparents. The Filipino is your mom or your dad? My mom's side. Okay. Yeah. She's 100% Filipino. No, my mom's was half Filipino. as Oh, well. right. But we grew up a very hard life. I had 9 fires by the age of 5, and we were homeless for like 2 years, trying to find home, and I didn't really get to know most of my family growing up. So, I mean, what I focused on in my life was music and trying to make a better living than I grew up in. That was my real focus. But Statue brought me back. Statue brought me back here. Such a So it's- massive hit. I feel like your journey inspires so much Filipinos talaga. Yes, Yeah. not just Filipinos, but people from all over the world. Your music just Yes. resonate with so many people. Lila. Yeah, I mean, it's important if you're an artist to really find your voice and give people your testimony and tell people your story, because everyone's going through something, and we can all, get out of our struggles by telling our stories. You've been through so much in your life, but where do you get inspiration from? Like mainly for the songs that you write. I mean, Statue, I wrote it about God. So I wrote, I wrote, I'm like a statue stuck staring right at you. So amazed how you take me back each and every time my love collapse. Every time that I fall short, every time that I don't say thank you, God, for this, or thank you for my food, thank you, like you still love me, So that was the chorus. That's what it was about. But I was working on submitting records for Usher at the time, so I turned it into a love story as well. So I wrote the song to send to Usher, but I loved it so much and I kept it. I thought You it sang was it meant to also. be for crushes because I thought of my crush when my 15-year-old self was listening to that song. But now it has a different meaning to it because Perspective, it really depends on the artist. right. Yes, now that it's absolutely. about God, it just gives it a whole different meaning. So I understand why the song has made such an impact, because I feel like it was a honest song I wrote to God, So it's bigger than me for sure. And you mentioned that now you have written another song with Chris Lawrence. Yes, so we have a new single out right now called Unlove You. And it's an honor to work with Chris. Chris is really a brother to me, and he's a great representation of the Philippines and Filipino artist. And I just, I'm so excited and honored to work with an artist that's so passionate and talented as he is. And you as well is a great representation of the Filipinos. I pray to be. I'm trying to learn as much as I can. So, I know some words like cuchara, baso. Oh. You're learning Filipino Yes, already. How often do you go Yeah. here to the Philippines? This is the second time. So, but I plan to keep coming back Yeah. and getting more familiar with the people, and people getting more familiar with me and my face. And Statue's still so big in my career and Right. doing amazing still. So I feel like it's just my time for people to get to know me, since they give me so much love, And that song will always have a special place in our hearts. Well, Eddie, we're so happy to have you with us today, but before we let you go, can you just give us the honor to listen to you perform the Live. whole song of Statue for the whole Dapper Cats, for the millennials out Yeah. there, I for our definitely can. 15-year-old self. Would that be okay, Lil Eddie? That'll be okay, yeah. The whole sure. song, please. So the whole It song would of be Statue? such a treat. Mga Dapper Cats Grammy Award-winning singer-songwriter, Lil Eddie. Thank you, Lil Eddie. We're so happy to have you. Thank you so much for that song and for sharing your time with us today. Thank you guys. Salamat, mahal kita. Thank you. Thank you, little Eddie.
Ang dami sinabi, no? Galing. Sabi nga ni Ian Red, you're so yabang naman. Yabang na naman. Grabe. Yabang, galing. Okay. Roma, pasok ka na sa next round. So, pahinga ka muna Relax doon. muna po. Relax ka muna. Salve and Tricia, may chance pa kayong makapasok sa next round. Pero hanap tayo ng mga kasama na dyan. 1881! 1881! Get down. 188! 188. Mr. Philippines. Wow. Hi. Hello po! Pangalan. Galing kapis yan. Ay, Wait, ayusin mo na. Okay. Hello. Pangalan po? May Adam Amador po. Adam. Taga sa Capiz I'm ang from Capiz. nire-represent mo po. Yes. Age reveal, Adam. I'm 24 years old. 24 na si Adam. Good luck, Adam! Thank you, guys! Galingan niyo po at simulan natin ang round 2. Ito na ang ating next secret agent. Pasok. Mga Dabber Cats! Si Erwin. Fred, kasi yung dami ko pang solo eh. Kaya mo na yan, Fred. Bagay, ganyan na lang. Mga Dabber Cats! Si Erwin ay mural artist from Silang, Cavite. Mural artist. You're an artist. Adam, ikaw ang unang huhula ng age ni Erwin. Ano sa tingin mo? Ang edad. For me po, Oh, bawal pumiyok. Iloy lang, sorry. Kinakabahan ako, guys, sorry. 42? 42. Yeah. Final na ba yung 42? Yes. Final na po, 42 for Adam. Ikaw, Salve. Feeling ko po nasa 38. 28. 38 po. 38. 38. Yes, Sigurado ka na sa 38. yes po, bossing. Okay. 38, sabi ni Salve. Prisha, ikaw naman. Anong hula mong age? 33. 33. Bakit 33? Based lang sa appearance niya. Sa appearance, final na po ang 33? Yes po. Final na, 33 po. Okay na po, bossing, ang hula ng mga players. Okay na ba? Overage. Overage kayo. Okay? Strike one. So, another round tayo. Adam, ikaw ulit, overage. Ang 33. Si Pate. 28 po, 28. 28. Final na ang 28. Yes po, final. Final na po, 28. Okay. Salve, balik sa'yo. Kanina, OA ka. 30 po. 30. Sure ka na sa 30? Yes po. Okay. 30 raw, sabi ni Salve. Prisha, ikaw naman. Anong hula mo? 26. 26. Sure na po? Opo. Sure na, 26. Okay na po ulit, bossing, ang hula ng mga players. Sabi mo kanina, okay, hindi naman Ayaw pala. nga, boss. Pakinggan muna natin, boss. Teka. Okay. Anong, hey, Mr. Mr. Pitbull. Okay na raw. Reveal. 30! Uy, sayang. Dapat yung sa first round na eksakto mo. Ah, Pero ikaw ang pasok sa next round, okay? Prisha and Adam, thank you. thank you, Dabber Cats. Good luck. Eric, I'm such a big fan. You know what? As a Erwin. teenager. Erwin, growing up. Erwin. Mali pala, mali. Erwin! Welcome sa Eat Bulaga sa Ages, right? Bumati ka sa ating mga Dabber Cats. Hello, Dapper Cats! Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali din sa'yo, Erwin. Ikaw ay isang mural artist. Yes po. Ang tanong ko kay Erwin ay ilang taon ka nang natutong mag-mural? Nung Magano? Mural. Mag-mural. Akala ko Oh, mag-mural. Mural, oh. ano po, nag-start po ako nung elementary pa lang sa school. Meron po akong guro na tinuturuan ako at nilalaban po ako sa mga competition sa school. And then, nung nakatungtong na po ako ng college,
dumating po yung time na napatigil ako sa pag-aaral at instead na maging tambay po, ginamit ko po tong talent na to para maging other pagkakaabalahan. Anong kinuha mong kurso? Fine arts? Ano? IT po. IT. IT. Medyo malayo dun sa passion mo, ah. Yes po. Actually, yung first choice ko po sana is fine arts or architecture. Pero hindi po afford ng parents ko po. Pero yun talaga ang gusto mo sanang i-pursue, Yes po. Erwin. Pero on the side, gumagawa ka ng mga mural art. Yes po. Ang galing, ah. Itong mga nasa pictures na to, parang restaurant ba to? Establishment? Yes po. Restaurant po, coffee shop, mga ganun po. Paano yung proseso kapag kunwari i-hire ka nila to do the art for their walls? Mag-start po muna sa meeting or conversation with client. Mag-start po kami sa brainstorming ng ideas and then conceptualization. And then once po na-approve na yung design, mag-schedule naman po ng actual painting na po. Gaano katagal yung proseso? Parang kunwari itong nasa Yan, picture na to. Coffee shop. Yung pong nasa design po na yan, natapos po namin ng 3 days lang po. 3 days. Opo. Bali, nag-work po kami from 10 a.m. to 10 p.m. Ano may mga katulong ka o Yes mag-isa po, ka lang? meron po. Mga co-artists ko rin po. Itong nasa okay. picture din. Ito Yes kayong po. tatlo. Opo. Actually, hindi po kami kompleto dyan since Davao po yung project na yan, hindi po kami lahat nakapunta. Ilan kayo sa team talaga? Nasa 10 po. Oh, marami rin, ah. Opo. Tapos normally, kayong lahat ang gumagawa sa isang project. Yes po. Sabay-sabay yung ganun. Marami pala kayo nito, hindi lang ikaw po. mag-isa. Yes po. Depende po sa laki ng project po. Pero nung nagsimula ka, sabi mo nga natigil ka sa pag-eskwela, tapos natambay ka na lang. Ano yung una mong ginawa? Sa kalye ba? Sa church po namin, meron po akong friend na in-invite po ako na mag-painting po sa school na pinagtatrabahuhan niya po. And then, sabi niya, Erwin, dito ka muna habang hindi ka nag-aaral. Mag-paint ka muna sa school namin. Tapos yun po, hindi naman po ako tumingin sa amount. Ang goal ko po is makapag-build ng portfolio. And then, after po noon, nung natapos ko po yung project, pinost ko lang po sa social media. And then, doon na po nag-start. Wow, sa social media mo lang din pinost, tapos doon na nagtuloy-tuloy yung career mo as a mural artist. Hanggang naging negosyo mo na ito. Yes po. Wow, swerte. Friend, meron siyang mural na lubid, pinamagatang lubid na napasali sa top 100. Yes. Finalist sa West Philippine Sea Mural Festival. Yes po. Kailan lang yon, Erwin? Nito lang pong last August. Ito ba yun? Yan ba yun? Yes po. So may mga contest din pala sa mga ganyan, no? Yes po, meron po. Bali, ito po, national competition po ito. 220 finalists po yung sumali. And then, top 100 lang po yung nakapasok. And isa po yung amin doon. Isa ka doon. Opo. Tapos, Asan yung lubid? Bakit nga lubid ang title yung nito? lubid. Ito. yan yung mga... Yung Ano ba yun? lupit po, sumisimbolo po siya sa mga connection or ang tawag nito, tugmaan ng mga Pilipinong mangingisda na patuloy na nakikipaglaban sa West Philippine Sea po. Ang daming Filipino elements nitong lubid. Pero itong lubid na to, ginawa mo siya for that competition or na-recognize lang siya? Ginawa po for competition. Sumali ka talaga. Opo. Tapos kailan ang talagang final awarding yan? Sa November po. Wow, sa November. good luck, good luck. Good Opo. luck. Good Thank luck you sa'yo, po. Erwin. Gaano kalaki itong lubid? 6 meters po by 30 meters wide. Laki, Saan siya located, Erwin? Sa People's Park, Urdaneta, Pangasinan. Kapag ganun ba, kailangan nyo pang ipaalam na gagawa ka ng painting or kahit saan na empty wall, basta pakilala ka lang na professional mural artist ka, pwede mo na silang lagyan ng Yes po, art. kailangan po munang magpaalam. Bali, nagpaalam po kami sa local government ng Urdaneta. And then, nung pinayagan naman po kami, ayun, nag-proceed na lang din po kami agad. Lalo na kasi kung ilalaban mo yan, di ba? Opo. Kailangan pulido at Para sa maayos. Pilipinas naman. Magkano, pwede ba tanongin, Erwin, kung magkano usually yung kinikita mo sa mga mural art? Usually, nag-start po from 5,000 to 8,000 per square meter. Bale, depende rin po siya sa complexity ng design, size ng wall po.
Halimbawa, itong wall. Itong na- LED yan. Yan, ganyan. Mga... Ito po siguro magre-range po ito ng 80 to 100,000. ganun? Apo. Malaki kasi, friend. Per square meter ang singil eh. Paggawa ka, 1 square meter lang, mura. Pang-poster, 8K lang. pang-poster na lang. Mura lang. Pwede bang poster na lang? Maliit lang. No? Gamitin namin sa show ni Jose. Pero yung show. Yung bang mural, pinipirmahan mo o sino pumipirma? Lahat kayo? Depende po sa client. May mga client po na gusto nila ilagay yung name ng artist. Meron naman po na ayaw. Ay, Depende ganun? po sa brand. Understudy mo yung siyang. Yes po. Ang galing ah. Meron ka bang any upcoming na projects na gagawin? Mga Meron. panglaban? Meron po pero bawal po banggitin yung... Wala, sige na sabihin mo lang. Atin-atin lang naman. Bawal. Bawal confidential muna ngayon. Pero karamihan nata mga ginagawa mo, parang mga simbahan, gano'n. Coffee shop po, restaurant, mga malls, mga hotel, ganyan. Kahit ano and kahit saan. Kahit saan po. Kung Basta may pader po. Kung meron mga Dabbercads sa interesado para sa iyong service, saan ka Apo. nila makokontak, Erwin? Pwede nyo po kami i-reach out sa aming website at www.erwingalmuralarts.com. Thank you so much, Erwin. Maraming salamat, And good luck sa competition in Salubid. Okay. Roma and Salve, kayo ang pasok sa next round. Good luck po sa inyo, Dabbercats, dahil ito na ang round 3. May ulan ulit kayong secret agent. Dabbercads, pasok. Mga Dabbercads, si Miss Joyce ay Doctor of Naturopathy and Alternative Medicine. At siya rin po ay na-recognize internationally sa pagiging fashion designer. Ew. Paano nangyari yun? Layo, Mamaya layo. malaman natin. Okay, Roma, ikaw ang una. Sa tingin mo, ilang taon na si Miss Joyce? Tingin ko 52. 52. Wala pa naman siya parang hindi pa naman siya mukhang senior eh. Hindi pa mukhang senior. Kanya 52. Ayaw mong 53, gano'n. Ayun. 52 lang daw po si... 52, sure ka na sa 52? Sure na. 52 raw, sabi ni Roma. Ate Salve, kayo po, anong age ni Miss Joyce? Sa tingin ko po, nasa 55. 55. Final na po? Yes po. Final na po, 55. Okay na po ang hula ng mga players, bossing. Ayan ka na naman, okay, no? Okay na talaga to, bossing. Promise. Teka, tingnan natin, baka may overage. Ay, wala. Okay na. Okay. Thank you, Raisa. Ay! 71! Ay, grabe naman. Pinakamalapit, 55. Kaya palang ganda ng ngiti ni Ate Salve. Joyce. Ay, ikaw na ang pasok sa jackpot round, Salve. Roma, thank you, ha? Sige po. Miss Joyce, how are you 71? First question. 71, Oo, kahit friend. ako ha? Yes. You look so great for a 71-year-old, Miss Joyce. Thank you. Welcome po sa Eat Bulaga. Pangalawang tanong po, ano po ang naturopathy muna para po sa mga Yes. Dabbercads na hindi pamilyar? Magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon to everybody and thank you for having me here. I'm so happy. Para sa akin, kaya ako nag-aral ng naturopathy and alternative medicine because I wanted to live longer, healthy, tsaka happy. Kasi aanhin mo naman yung mahaba yung buhay mo kung may sakit ka naman, di ba? So kami kasi preventive kami. Yes po. At saka ang tinuturo namin, yung healthy lifestyle talaga, which is very important. You love yourself, tapos you take care of yourself, and then you eat healthy. But you have to exercise apart from that. Pwede po, Miss Joyce, pakiulit po na sabihin niyo po sa kanya lahat. Kasi siya po yung kailangan makarinig. Miss I know Joyce, you're so beautiful. ano po, parang malaki po ba ang pagkakaiba nito doon sa parang mga albularyo? Or mga herbal, mga ganon? Kami po kasi,
parang pareho din po kami kasi ang ginagamit po namin talagang herbal din po para pang yung mga medicine natin, 'di ba? Naturally, yung iinumin mo yung ginger, yung garlic, which is Opo. very important yun talaga, no? Sa morning pa lang, hindi yung coffee kagad kayo. Tapos yung lemon, tapos with warm water, magki-cleanse talaga yung body nyo dyan, which is very important. Kaya, importante talaga yung iisipin mo kung ano ang gagawin nitong kakainin kong ito sa katawan ko. Iisipin mo muna yun bago mo siya inumin. Maganda. Ang Ito, dami- anong klaseng halaman itong may ilaw na to? Ano pong device ito, Miss Ano yun? Joyce? Para po yan sa aming light therapy po. Light Yes, therapy? yes, opo. Kasi po, kapag, katulad po niya ng red light, kapag meron pong sakit, tsaka meron pong mga masasakit sa katawan, ina-apply po namin yung light therapy. Okay. Which is very good po talaga yan sa health natin. Na may experience nyo rin po yan. Gusto niyo po Nakikinig bigyan ka ko ba, kayo ng Wally? ganyan. Nakikinig Opo, ka? opo, bossing. Opo. Kinig ka mabuti. Makinig ka kay Miss Joyce. Miss Joyce, besides Yes, po dito yes, yes. sa Red Life Therapy, yung mga acupuncture po ba and ventosa is under Yes, naturopathy yes. Oo, also? sa naturopathy din yan. Oh. Alternative medicine. Kasi hindi naman lahat makukuha ng gamot, honestly. Kaya kailangan din na we have to learn to listen to ourselves kung ano yung kailangan ng body mo. Tsaka ito po parang Nakakatulong lang yun talaga eh. medyo mura na yung mga natural herbal. Opo, kasi di po ba yung if you will notice yung mga forefathers natin, di ba? Wala naman tong mga modern medicine natin, di ba, dito Yes. before? Pero healthy po sila, tsaka matagal po silang nabubuhay. But of course, I'm thankful din sa mga modern natin ngayon ng mga medicine, di po ba? Kasi marami ding nahihil. Pero syempre, yung hindi makaka-afford, paano yun? So you have to think of ways para maging healthy pa rin kayo kahit na hindi mo na kailangan bumili ng something very expensive. Dok, may tanong ako. Doktora, Opo. kung kayo po ay kakain lang ng isang pagkain sa buong taon, ano po yung kakanin nyo? Apple. 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 Why apple, Miss Joyce? Kasi po daw ang sabi nga po nila, an apple a day keeps the doctor away, no? Pero kompleto na po kasi yun. At saka ang nutrients po niya, ang vitamins po niya, at saka yung pong hydration nandun na po lahat sa apple. If Kompleto. ever I will have Sabi ko na tama yung apple. one- Eh. Diba? Kasi one thing to eat. kamo. Pwede na po yun. Karen daw Jollibee. Burger steak. An apple a day. It's 7 apples a week. Mas tama ka. Pero bukod po sa pag-practice nyo, Doc Joyce, ng naturopathy, you are also a fashion designer. Ito po Yes, nakita yes. namin. Yes, yes. How did you get into it po? Maliit pa po ako, nagka-cut na po ako ng mga kortina ng bahay namin. Pinakakuno. Tapos po yung sapatos ko, nilalagyan ko ng decoration. Tapos yung bag ko, pati hairband. Yun. Tapos ang father ko po kasi lawyer. Lahat po yun, dinodrawingan ko na. Sabi ng daddy ko, asan na yung mga typewriting paper ko dito? Daddy. Dinrawingan nyo na po ng mga Dinrawingan ko na po designs lahat, ninyo. oh. Tapos ito po, So- inaral nyo rin po talagang pag-design. Opo, sa sarili ko po. Kasi po, nag-fashion. After po college, I studied in St. Paul's. Actually, teacher po ako, English teacher. And I took MBA in Ateneo. Pero, ang ginawa ko po talaga, fashion, after working as a flight stewardess. Ang dami, no? A woman of many Lito na. hats. Yan po, ginawa ko po yan. Kasi po, I wanted to show the world na ang mga Filipino very talented. And then, Yes. I started sa Fashion Week, medyo 50 years old na ako, and they were telling me, oh, you're too old na, pangit ang design mo, wala kang pag-asa. Parang ganon. So, I wanted to inspire a lot of people not to listen Yes. to what others tell you to do. You have to listen to your heart. Makinig kayo sa puso nyo kung anong gusto nyo, sundin nyo. Kaya yan, ginawa ko yan. Tapos, when I started sa Fashion Week, nag-start na ako, then they invited me sa Paris, sa London, Wow. Sa iba-ibang Abu Dhabi. bansa na po. Yes, oo. And then, dinala ko na, of course, yung mga fabrics natin, like yung Abel Iloco, hindi kasi nadala ngayon May dahil mga, ay, may kahapon iba pa lang ka pa ako. pong bang dala?
Marami akong different materials na katulad ng husi, yung silk cocoon. Dinadala ko yun lahat sa mga fashion Sa shows fashion ko para week po. nakikita ng buong mundo ang mga fabrics natin na magaganda Right. talaga. Kaya you can see sa fashion shows ko. Ito pong Dala mga- ko yun. Pati yung mga pearls natin, lahat ng mga stones na whatever I have here na I get mostly sa Cebu kasi yung Magaganda ang iniginagawa mga ko. designs Oo. po ninyo, Miss Joyce. At para sa ibang mga Dabber Cats, para makita pa po ang iba po yung dala ninyong mga damit, ay ito pa po. Mga Dabber Cats, pasok! Para Pasok! makita Ibulaga. Fashion Week. Yan. Designed by Miss Joyce. Yan po ay design nyo na rin po, Miss Yes. Joyce, di ba? Original po yan. So that's unicat yan. Nag-iisa lang siya. Ito naman po. Ano naman po ang design na yan? Ginamit ko po dyan yung silk cocoon. Silk At saka po, yes po. Wow. At saka po yung mga pina-embroidered ko din po siya. Ito naman po. Ito po yung ating, of course, barong na you can use anytime. Pusi po yan. Tsaka embroidered siya at saka detail talaga yung kanyang pagbibid sa kanya. And this one? Ayan. Ito kasi yung din siya, pusi din siya. Which is very light and then very fashionable. Diba? Very comfortable pati siya. And they are really amazed sa mga fabrics natin kasi magaganda. At saka napaka-galing daw ng craftsmanship natin mga Right. Filipino. Balik na po tayo. Tama po, Miss Joyce. And different take po siya sa mga usual na barong and Filipiniana na nakikita po Yes, natin. kasi mahilig ako sa mga details na mga hindi mo makikita, yung mga parang gano'n. And, but before, when I started, they said, sino magsusuot yan, Joyce? Walang magsusuot yan. So, para sa akin, sige, okay lang. Kasi if you don't appreciate it, there will be always somebody who would appreciate it. Yes. Kaya ako, at this age of mine, I would like to encourage everybody to listen to your heart. Huwag kayong maniniwala doon. Tsaka pag sinabi nilang, hindi mo kaya yan, huwag kayong maniwala doon. Kasi we all have something great in us. We just have to find it out. Right. And then do it. Basta do it. Miss Joyce, meron pa po ba kayo mga ibang ginagawang collections na yun? Damit? At this time kasi, hindi muna ako nag-collection kasi I'm concentrating on my music. Sinulat kasi ni Benny Saturno yung Walang Imposible for me. Kasi di ba nung 2 years ago, I joined Miss Universe. I was 69 years old. Wow. So ako yung 69 years old na candidate for Miss Universe Quezon City. A woman of many Ngayon naman hats po ay talaga, meron kayong Miss Joyce. Kaya single na yes, lalabas. which is lalabas siya sa next month. Well, congratulations po, Congrats Miss po. Joyce. Oo, kasi nanalo lang ako, nag-grand prize winner lang ako sa Malaysia last week. I won a grand prize talent competition sa Malaysia. For singing naman din po ito, Miss Yes, Joyce. where I won Miss Elite International, Miss Elite Elegant International World 2026. Tapos nanalo ako ng Congratulations best costume, which is I'm very happy. Thank you, Lord. Tapos nanalo din yung costume ko na Filipino costume. And then yung talent ko nga na singing, which they recognize. So I'm very Yes. thankful. Antayin namin yan, Miss Joyce. Oo, kasi alam nyo ba, ang reason na sinulat ni Benny yun for me is because sabi ko sa kanya, there is nothing impossible in the world as long as you do your best, di ba? If you have something, go for it, dream for it, go for it, pero do everything. And it's para never too matupad late siya. to pursue any There is career. no age limit. Yes. Diba? Maraming salamat, Miss Joyce, for sharing your talents and inspiring us. Maraming salamat po. Thank you, Miss Joyce. Thank Napakaganda. At narito tayo sa Jackpot Round. Para sa iyong premyo, pipili ka ng Dabber Cats Salve. Eto, tingnan mo. Hindi po. Andiyan si Jose, si Paolo, si Gandaman, Resume, Ryan, Karen, Ganda... Malan! Malan! Miss you, Malan. Sino pinili? Raisa May po. Ay, naku Resume. naman talaga na napakaganda ng Ganda. pinili mo. Tignan natin, magkano? Wow, 30,000 pesos.
Good luck, Ate Salve. Ingatan niyo po yung premyo niyo. Galingan niyo po. Para sa 30,000, eto na mga secret agents. Tower Cats, si Mami Nori po ay full-time lola at siya ay mahilig kumanta. Si Mami Eleanor naman ay former accounting officer at siya po ay may 2 apo. At si Lola SP naman po ay nakatira sa Japan. Siya ay may 1 anak at 2 apo. Pauwi na pala ng Japan. Uwi yung na isa. pala, bossing. Ayan, lumabas na. Okay. Dito sa Japan Round, Salve, ang kailangan mo lang hulaan kung sino ang ka-age ni Joyce o sino ang 71 years old. Okay? Si Nori kaya? 71? Pwede. Or si Eleanor? 71? Baka naman si SP? 71? Pwede rin. Sino ang pipiliin mo? Galingan mo, 30,000 yan. Ano? Tagal pa ba yan? Bossing. Iniisip pa, bossing. Pinagpipilian ko po si Ma'am Eleanor and Eleanor and? SP. SP. Sino? Mami SP. Si SP. Pero isa lang ang dapat mong piliin. Si Eleanor o si SP? Nakakalimot. Piliin niyo na po. Boarding na po si Mami SP. Pupunta ng Japan. Sa gitna na lang po si Eleanor. Eleanor po. Si Eleanor. Okay. Alamin natin. Final? Yes. Sige. Alamin natin ang age ni yung isang pinagpipilian mo. Si SP. SP, age reveal. Si SP ay 69. Kulang ng 2. Hi po, nanay. Hello po, Ma'am Ano SP. po oras po flight nyo? Parang nagmamadali na po kayo. Saturday pa po. Bukas po ang flight. Saturday pa. Sa Saturday. Ay. Ingat-ingat po kayo. Safe flight po, totoo pala. Saan punta? Safe travel. Saan po ang punta, Ma'am SP? Hi. Ano? Saan po ang SP? Saan po ang SP? Saan po papunta? Saan po kayo pupunta po bukas? Bukas. Saan po? Sa Sabado. Sa Sabado, uwi. Sa Sabado. Saan nga po kayo pupunta? Japan. Sa Japan. Sa Japan. O batiin niyo po yung mga Dapper Cats natin sa Japan. Hi. Irishaimasu. Pwede mag-Japan. Ay, pwede pong mag-Japanese. Pwede po, Ma'am SP. Go po. Sige po. Kitara-san. Yoroshiku. Kita Kita yo. tayo. Mata mo, doyobi, au kara ne. Diyan Okay. Thank you po, Ma'am SP. Ang pinili mo ay si Eleanor. Nandiyan pa si Nori. Sigurado ka na ba kay Eleanor? Kay Nori na lang po. Uy, nagpalit. Ay, magpapalit ka. Naku, bakit? Bakit ka nagpalit? Kutob lang po. Kutob lang. Hala. Okay. Final na ba yung pagpalit mo? Opo. Hindi na magbabago isip mo? Hindi na po. Hindi na. Final na. Si Nori daw ang 71 years old ka-age ni Miss Joyce. Alamin natin, is the age right? For 30,000, age reveal. Sayang. Pinalit si Nori. Ayan na! Siya! Ay, naku! Ano ba naman Bakit naman nagpalit ka pa? 66 lang si Ma'am Nori. Hello po, Mami Nori. Kumusta po? Hi, okay lang. 66 lang si Mami Nori. 66. Baka gusto niyo pong batiin ang inyong mga apo. Hi, Savannah! They're here. They're here. Nanonood po. Sila sa, sa Gimme 5. Ay, sige po, mamaya. Kilalanin natin sila. Thank you po. Thank you po. Eto si Eleanor. Eto pala. Dapat hindi na nagpalit. Hi po. Sayang. Hello po. Kumusta naman po? Okay lang po. 71 na rin pala, no? Wala po sa itsura. Nag-a-apple po salamat kayo, no? Araw-araw.
Apple po yan. Baka meron po kayong gustong batiin. Hello po. Magandang hapon po sa aking mga kabarangay at sa aking family. And sa barangay chairman po namin na si Cap Mike. At yung aking pong hipag na magbe-birthday si Ate Lidia po. Happy Sa September. birthday, Ate Lydia. Shoutout. Thank you po. 88 na po siya. Oh. Sayang naman, Salve. Oh, nagpalit ka pa. Pero di bale, tatanggap ka pa rin naman ng 5,000 pesos. Thank you po. Congratulations pa rin Ate Salve at maraming salamat po sa lahat ng secret agents na nakasama natin today. Dito ang hula ninyo, may kasamang swerte. Basta dapat, the age is right.